District 4, Barangay Immaculate. Nobyembre 2012, sinira ang waiting shed na ito sa Barangay Immaculate Conception sa E. Rodriguez Avenue. Ipinagbabawal na raw kasi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang paglalagay ng pangalan at mukha ng politiko sa mga waiting shed. Ayon sa Engineering Department ng lungsod, mahigit 270,000 pesos ang halaga ng bawat waiting shed. Papalitan daw ng bago at ng iisang disenyo ang mga waiting shed bago ang May 2013 elections. So more or less, sa first quarter sisimulan natin. They must have one and the same look. Kumbaga sa street lights, kung yung ating mga street lights pare-pareho ang disenyo, ganun din dapat yung iba pang mga street furniture for purposes of uniformity of look. Sinubukan naming kunin ang panig ni Mayor Herbert Bautista pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Binisita namin noong nakaraang buwan ng pwesto. Hindi pa rin napapalitan ang mga sinirang waiting shed. Ayon kay Leo Oreo, nagtitinda sa dating waiting shed, hinihintay din nilang maitayo ang bagong masisilungan. Sabi, papalitan nga daw eh. Giniba nila dahil papalitan daw. Eh, hanggang ngayon mo, wala pa rin pong waiting shed. Mapakikinabangan sana ang waiting shed ngayong tag-ulan. Bali, sinasabi nila, ba't tinanggal dito yung waiting shed? Wala tuloy masilungan pag sasakay. Bakit nga nila tinanggal? Dahil malaking tulong pa naman sa mga nagpapasahero, mga nag-aabang ng sasakyan, mga dumadaan. If really the intention is to correct what is wrong and to improve the system, may extra effort siya to actually, ayusin yung mga pagkakamaling gano'n. No? So, hindi ka tanggap-tanggap yung mga ganong rason. Agosto nitong taon nang maabutan namin ang pamilya ni Lea Rodriguez sa waiting shed na ito sa may Aurora Boulevard. Mahigit 2 dekada na nila itong tinitirahan. Dito kami nakakasilong. Dito kami nakakatulog ng maayos. Wala kaming ibang masisilungan kundi dito lang. Kaya talagang mahalaga sa amin to. Kasi wala kaming kakayahan na mangupahan. May tindahan na rin dito si Lea. Aminado si Lea na hindi tamang gawing bahay ang waiting shed. Wala naman talaga kaming magagawa. Kaysa magpagala-gala kami dyan, dito na lang kami. Makalipas ang 4 na buwan, nananatili pa rin sa waiting shed ang pamilya ni Lea. Pero inabisuhan na sila ng may-ari ng lote na kinatitirikan ng waiting shed na kailangan na nilang umalis. May tanggal na kasi yung may-ari, napalisin na ako dito dahil sila, nakakaano na raw ako dito sa negosyo nila. Nakiusap lang ako. Dahil wala talaga ako ibang mapupuntahan. Eh, okay naman. Basta sabi niya sa akin, makikita lang nila na malinis. Hindi na muna nila ako paano habang wala akong makikitang malilipatan. Mahirap ang tumira sa waiting shed. Bukod sa maulang panahon ngayon, problema nila ang seguridad. Yung sa pagtulog sa gabi, hindi ka makatulog ng mahimbing. Kasi maraming masamang elemento dito sa karsada. Kamukha kagabi, ninakawan na naman kami. Mga gamit namin dito, yung mga natitira namin pagkain sana kinabukasan ng umaga, pang-almusal, kinukuha nila yon. Pero kahit delikado, nagpapasalamat pa rin si Lea at may nasisilungan sila. Malaking tulong talaga sa amin itong waiting shed. Dito kami nakakain, dito kami nakakakuha ng pambili ng gamot. Sa paghahanap buhay ko ng bindor. Bukod sa mga waiting shed,